Ito pong lugar na pinaglalaruan niya, malapit ba ito sa bahay ninyo? Opo. Malapit lang po. Kanto lang po niyan. Yung mga batang kasama niya na naglalaro, nakausap ba natin? Nakausap po ng mga investigador Anong po sabi daw. nila? Sabi po daw, patuloy po daw nila i-imbestiga. Na imbestiganahan. Kayo ba nakausap niyo mismo yung mga bata? Kasi mga kapitbahay ito. Hindi ninyo nakausap yung mga bata o mga magulang ng mga bata? Hindi man po. Hindi. Madalas ba nakalaro ni Kailin, itong mga batang ito? Opo. Opo. Okay. Ang nanay pala ni Kailin ay pumanaw na, no? Opo. Okay. So, wala ka namang ibang kinakasama? Wala na po. Wala. Ilan na magkakapatid si Kailin? 3 po. Ilan taon yung mga kapatid na yun na iba? Ang panganay po ay 8. 8? At saka yung Nawala. wala po Si Kailin, 6. 6 po. So, meron pang Isa po. isa pa. Ilan 1 taon? years old. 1. Si Annabella ay anak ng Ng nanay. ni Kailin. So, stepfather mo, si Roland. Opo. Ikaw ba ay nakatira rin doon sa lugar na yon? Opo. Okay. Kayo ba ay may mga pagdududa kung saan kaya napunta? Kasi mukhang naglalaro lang naman. Hindi ito nagtampo. Hindi Opo. ito nagtampo o kung ano. Opo. Diba? Staff Sergeant Miranda, magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating palatuntunan. Sir, meron po ba tayong update? Kasi September 2 po, nawawala yung bata at agad-agad naman itong nai-report. Kailan po natanggap ng PNP ng Guagua yung missing child report? Bumalik po sila ng bandang hapon. Then nung mag-report po sila sa amin, immediately po nagpunta po kami sa barangay hall. Okay. At nagpunta na rin po kami doon sa lugar ng pinangyarihan na kung saan allegedly doon nawala yung si Kailin. Okay. Meron po ba tayong mga leads? Meron po ba tayong mga CCTV na paaaring magpakita kung saan po napunta yung bata? Ang lead pa lang po namin, ma'am, yung footage doon sa may mismong kanto na kung saan siya nawala nung hapon. Mhm. Then nung gabi na pinalo up po namin yon, lahat po ng mga nag-appear doon sa CCTV footage, Mhm. hinanap po namin yon. Then nagtanong din po kami sa mga pinagdaanan ng mga tao na yon, yung mga entry and exit, kung saan pwede na lumabas yung bata. Mhm. May mga CCTV rin kami ng mga kinakalap sa nearby doon sa lugar na yon. Saka yung mga tao po ay pinagtatanong din po namin sa lugar na yun. Ano po ang sabi ng mga batang kasama na naglalaro? May napansin po ba sila na kakaibang kilos ni Kailin o may iba bang tao na nandoon sa lugar na yon habang sila naglalaro? Maliban po dun sa mga batang naglalaro, meron pong allegedly Mhm. yung isang truck na nakaparada doon. Sabi nung dalawang bata ay binigyan sila ng perang pang merienda. Mhm. Tapos si Kailin parang hindi naman yata nabigyan. Pero andun lang din po, naglalaro lang. Tapos yung driver ng truck is andun lang din po. Nakausap po natin yung driver ng truck? Yes po, nagkaroon na po ng interrogation dito sa opisina. Mhm. Tinanong na rin po siya. At binalidate din po namin yung mga information na sinabi niya patungkol dun sa after nung mawala yung bata. Okay, ano po ang leads natin? Meron po pa tayong leads? So sa ngayon po, patuloy po kami na nagkakalap ng mga CCTV footage kung saan posible pang dumaan yung sinasabi sing truck driver. So binabalidate namin lahat ng dinaanan niya para kung sakasakali na kung makikita man, kung naisakay man o kung ano man, yung bata doon, maaari po makapagturo sa atin kung nasaan po yung bata. Okay. Sa ngayon po, wala pa po tayong konkretong ebidensya na makapagtuturo kung nasaan po. Kung at meron sino tayong po yung person kumuha ng bata. or person of interest. Wala pa po tayong person of interest, ganun ba? Sa ngayon po, wala pa po, pero patuloy po kaming gumagawa ng paraan para mahanap po yung kung sino man po yung gumawa niyan. Ito po ba ang unang pagkakataon na nagkaroon ng missing na bata dito sa lugar po or kahit sa buong Guagua? Sa barangay Magsaysay po, ito pa lang po yung reported. Sa ibang barangay po? Previously po, nung isang araw may missing pero na-recover din po. Paano na-recover? Bata din? Yes po, ma'am. Estudyante lang din po. May ano ba na-recover dahil kinuha ng ibang tao o kusang lumayas? Magkakalaro din yung mga bata tapos nalunod sila tapos na-recover po ng mga MDR, RMON, Coast Guard natin sa kapulisan. Okay, ito bang lugar na kung saan naglaro si Kailin ay may ilog o may malapit ba na body of water na maaaring maging
pangyarihan ng aksidente kung sakasakali? Nung gabi po na yun, inalam po namin yun na wala pong nearby na mga creeks or river na malapit po doon. Ang pamilya po, ang mga kaanak, ay meron silang pagdududa. Tama ba ako, Annabella? Opo. Okay. Ito ba ay nasabi ninyo sa kapulisan? Alam din naman po nila na doon po sa huling tumawag, hindi na po lumabas yung kapatid ko. Anong huling tumawag? Sa CCTV po. Hindi ba ito yung buong CCTV na nakita natin? Hindi po. Mayroon pong tumawag sa kanya dyan. Tapos hindi na po siya lumabas dyan. Hindi lang po alam ko sino yung tumawag May sa gilid. boses. May leads ba kayo dito, Sergeant Miranda, tungkol dun sa boses? Ma'am, yung pong CCTV nakarugtong po nung simula nung nawala nga yung bata. Oo. So yun nga po yung angulo na pinag-aaralan namin kung sino po yung taong posible na nakausap ng bata. Halos lahat po ng mga dumaan dyan sa CCTV footage na meron tayo dyan, pinagkakausap na po namin yan. Binalidate na po namin yung mga tao na yan na makatutulong sa pagtukoy sa paghanap kay Kylene. May tao ba kayo na pinagdududahan kung sino yung boses na yun? Kilala niyo yung boses? Meron naman pong nakita sa CCTV na dumaan na after na tawagin yung kapatid ko, tapos after mga 20 seconds lang yata o 2 seconds, may lumabas po sa gilid kung saan tinawag yung Okay, kapatid bakit hindi ko. natin nakikita itong kabuuan ng na ito? Staff Sergeant Lennon Miranda, may copy kayo nung buong CCTV? Meron po kaming copy. Nasa hard drive lang po. Okay. So meron nga bang tao na nagsalita or may audio ba itong CCTV na ito? Wala po Wala pong audio yung So, CCTV. paano nyo alam na Saka merong... Medyo malayo po yun. Siguro mga 10 to 15 Meron po meters siyang away yung audio. pinaglalagyan ng CCTV. Kitang-kita po, linaw na linaw doon sa laptop ng tita ko. Oh. Kasi kinuha niya po yung buong copy ng Madalas kasi pagka merong CCTV na ganyan, maraming mga pala dito sa likod nagsasalita. Kaya ako nagtanong kung meron bang audio ang CCTV kasi normally walang audio ang CCTV. Mapapanood mo lang. Bakit yung sigaw niya Kylene din? Baka merong nagsalita. Sergeant Lennon Miranda, so walang audio ang CCTV na hawak ninyo? Wala po ma'am audio yun ma'am. Walang audio. Kasi Kasi yun nga po, yung sinasabi nyo, baka yung nagdunood ng sinasabi replay. nyo, baka yung nagre-record. Oo, tapos meron nagsabi na Kylene, parang tinuturo yung bata na yan si Kylene, yung binilugan. Sergeant Lennon Miranda, mas masasabi natin na mapupuntahan para mapag-igtingan pa ang pag-iimbestiga ng pagkawala ni Kylene? Yes ma'am, actually po simula nung nag-report sila hanggang kaninang before lunch, magkakasama po kami nila ma'am Abigail. Okay. Yung mga possible na angle na kung sino man po yung maituturo natin na person of interest, Okay. ibin-route out po namin sa kanila. Continuous po yung pag-uusap namin na kung may nalalaman silang information, ibato sa amin at kami yung magbabalidate. At yung mga information namin, hindi namin inililihim sa kanila. Okay. Nakararating din po sa kanila. Naiintindihan ng kapulisan natin yan na yung agam-agam, na yung maya't-maya gusto mo, meron kang naririnig na balita. Pero sa side naman ng pulis, ano naman ang sasabihin nila kung wala silang, kung baga parang dead end. Lalo lang kayong mawawalan ng pag-asa, di ba? So, inaano rin nila yon, tinatansya rin nila yon. Alam kong kumikilos ang kapulisan natin at hindi rin biro. Dahil lahat ng mga yan, may mga anak yan. May mga anak, may pamangkin. So, alam nila. Manawagan kayo, baka meron namang nakakita kay Kylene, makapagbibigay ng kaalaman. Baka naman nasakay si Kylene ng kung saan at talagang nawawala. At hindi alam kung paanong makauwi. Kylene, kung saan ka manak? Umuwi ka dito kung miss ka na ni Papa, umuwi ka na. Kung sino mo nakakita sa anak ko, pakipunta na lang doon sa magsaysay daw. Kasi namimiss ko na yung anak ko 7 araw na nabala. Wala pang alam kung nasaan. Kung sino man pong nakakita o may alam, pakisabi na lang po sa magsaysay ng barangay, pati po sa amin. 7 days na po siyang wala sa amin. Hindi po namin alam kung
ano na pong kalagayan niya. Kikiusap po kami na mahanap po siya. Baka po merong nakakita, baka naman nagawi lang ng kung saan, nasakay ng tricycle o kung ano. Ipagbigay alam lang po ninyo sa Guagua, Pampanga Police Station o di kaya dito sa Wanted sa Radyo. Kikipag-coordinate po ang Wanted sa Radyo sa inyo para kung ano rin ng tulong na pwede naming ibigay. Lalo na sa pagkalap ng mga CCTV. Siguro on the main highway na siguro or yung main road. Baka meron doon, Sergeant Miranda. Continuous follow-up po at saka pagre-review ng CCTV yung mga ginagawa ng mga Yes. kapulisan ng Guagua. Thank you. Maraming salamat po Thank sa you po. programa niyo. Maraming Sa tulong salamat sa po. kanila.